Nakumpirma nga ni Shu na maging ang truck ay pwede niyang makuha o kasya sa kanyang seal. Kaya naman sunod-sunod pa niyang ninanakaw ang mga truck na may lamang spiritual tools, at habang natataranta nga ang mga taga-CDF sa nangyayari, ay iniisip lang naman ni Shu na kukunin niya ang lahat ng pwede niyang makuha hanggat hindi siya nahuhuli, dahil kung sakaling mapansin nga daw siya ay tatakbo na lang siya sa dagat upang makatakas. Iniisip nga din niya na ang pagnanakaw niyang ito ay para sa ikakabuti ng karamihan, at para na din masiguro ang pagkapanalo ng dragnet and snare sa darating na labanan. Hanggang sa ilang sandali pa ay tumawag na ang lalaking ito sa kanyang superior, upang sabihin na ang mga truck ay isa-isang naglalaho, hindi naman makapaniwala ang tinawagan niya at imposible nga daw na mangyari ang ganitong bagay. Iniisip nga din niya na hindi pa nangyari ang ganito dati, nauunawaan naman daw niya na may mga tao talagang magnanais na nakawin ang kanilang mga spiritual tools, pero ang kunin nga daw pati ang mga truck na pinaglalagyan ng mga ito ay kalabisan na. Sakto namang dumating si Francesco at tinatanong nito kung ano ang nangyari, buti andito ka na wika naman ng lalaki at sinabi nga na mayroong masamang balita, dahil ang mga long sword o spiritual tools nila ay kasalukuyang ninanakaw, kung saan maging ang truck na pinaglalagyan ay nawawala. Sinabi nga din ng lalaki sa kabilang linya na kasalukuyan ng 14 na truck ang naglalaho, ay mali pala dahil 15 truck na ang nawawala. At sinabi nga ni Francesco na siguradong may space equipment ang kalaban na nakapuslit sa kanilang logistics, kaya naman inutusan niya ang kanyang kasama upang pabalaykan sa Port Artyom ang 6 Cardinals upang patayin agad ang kalaban, o ating bida. Pinasarado nga din niya ang lahat ng daanan papasok at palabas ng Port Artyom, bukod dito ay pinag-utos din niyang patayin ang lahat ng magtatangka o sapilitang papasok at lalabas ng port. Masusunod wika naman ng kanyang kasama, na masyado ang pagtataka sa kakaibang kinikilos ni Francesco matapos siyang lumabas ng Holy Garden, napansin nga din niya na mabilis ang pagtanda ni Francesco at napapatanong siya sa kanyang sarili kung bakit kinukuha ni Francesco ang mga katawan ng namatay na individual cultivators. At muli ngang bumalik si Francesco sa kanyang ginagawa, kung saan ay iniipon o tinitipon niya ang dugo ng mga individual cultivator na namatay at nilalagay sa isang kakaibang bagay. Habang pinagmamasdan nga niya ito ay masyado ang tuwa ni Francesco at sinabi na malapit na siyang matapos o malapit na siyang maging A-rank, sinabi nga din niya na konting sandali na lang ay magiging kasing lakas na niya ang bishop. Samantala patuloy naman sa pagnanakaw ng mga truck na may lamang spiritual tools ang ating bida, kaya nagugulat na lang din ang ibang nagbabantay dito dahil patuloy at bigla na lang nawawala ang mga ito. Hanggang sa inutos ng lalaking ito na lumayo sila sa mga truck at itaas nila ang kanilang mga kamay, at nagtaasan nga sila agad ng mga kamay kung saan ay napansin naman ito agad ni Shu. Kaya nakigaya na lang din siya, habang iniisip kung bakit sila lumalayo sa mga truck, ito nga daw ang hirap sa mga ganitong sitwasyon, dahil hindi niya maunawaan ang mga sinasabi nila. Sinabi nga ng lalaking ito na ayon kay Francesco ay mayroong space equipment ang kanilang kalaban, kaya niya ipinag-utos na lumayo ang lahat sa mga truck upang hindi nila mahawakan ang mga ito at mailagay sa space equipment. Pero muli ay iniisip lang din ni Shu kung ano ang sinasabi ng lalaki, iniisip nga niya na malamang sa nabisto na siya kaya sila lumalayo sa mga truck. Kung ganun nga daw ang sitwasyon o pangyayari ay mas mainam kung titigil na siya sa pagnanakaw ng mga ito, at hintayin na lang na magtungo sila sa labanan upang makatakas o alis siya kasama ng mga spiritual tools na kanyang nanakaw. Hanggang sa hindi naman inaasahan na nabangga siya ng isa sa mga miyembro ng CDF, at nang hingi nga ito ng pasensya sa kanya gamit ang salita ng Italian. Nakilala nga din siya ng lalaki, at tinatanong kung bakit siya nandito dahil sa food supplies nga daw siya nakatalaga, at syempre hindi din naunawaan ni Shu ang mga sinasabi nito, kaya alam niya sa kanyang sarili na bistado na naman siya. Agad ngang napatingin sa kanya ang lahat, at habang inaalis niya ang kanyang hood ay sinabi nito na papatayin niya ang lahat ng makakabuko sa kanya, simple pero malupit di ba? Pero hindi nga nila ito nauunawaan, at kasabay ng pagpapalit niya ng muka ay nilabas din ni Shuang Yin Restaurant upang simulan ang pagpatay. Agad nga ding sumigaw ang lalaking ito, at sinabi na kailangan nilang mag-ingat dahil hindi siya si Mas Zola o ang kanilang kasama. Pero huli na ang lahat dahil sa pagtaas at kumpas ng kamay ng ating bida, ay agad silang namatay, masyado nga ang gulat ng mga ito na napatingin na lang din sa pagsabog na nangyari. Habang si Shu naman ay nagpatuloy sa kanyang pagnanakaw, at sinabi na ang lahat ay nais malaman kung sino ang nagnanakaw, na hindi naman na nila dapat malaman.
Gayunpaman ay umamin ng ating bida na siya ang kumukuha o kumuha sa kanilang mga truck, pero ano nga daw ba ang magagawa nila, dahil hindi naman siya kayang pigilan ng mga mahihinang nilalang. Mag-isa lang siya kaya natin siyang patayin, wika naman ng isa sa mga miyembro ng CDF, kaya naman agad nilang pinalibutan si Shu at sinugod. Pero inalis nga niya ang kanyang balabal, at sa pagpitik ng kanyang mga daliri, ay umangat ang tubig mula sa drainage na siya ding ginamit niya upang atakihin ang mga sumugod. Ito ang aking paghahari o teritoryo, wika nga ng ating bida, na agad sinugod ng isang invincible na lalaki upang saksakin ang hangin dahil biglang naglaho si Shu mula sa kanyang harapan. Ilang sandali pa ay muling nagtungo si Shu sa kanyang harapan at hinawakan ang kanyang espada, hindi naman kita na maliit, wika nga ni Shu, pero kahit nga daw isa siyang B-rank ay malabong makalusot siya sa yin restoring at water sprout ng ating bida. Napansin naman nito na mahigpit ang pagkakahawak ni Shu sa kanyang espada, at inumpisahang gamitin ng yin restoring, kaya mabilis siyang umatras at muli ay unti-unting naglalaho. Iniisip naman ni Shu kung naglaho nga ba talaga siya o lumipat lang ng pwesto, at iniisip nga din niya na ito ang advantage ng Air-type Awaken, dahil literal at nababagay ang abilidad nila sa pagiging assassin. Naisip nga din niya na hindi na siya pwede pang magsayang ng oras sa lugar na ito, at mas mainam kung makaalis na siya agad. Pero bago nga daw siya umalis, ay dapat makuha muna niya ang lahat ng truck ng spiritual tools, na naging dahilan upang mapatanong ang mga ito kung sino ba talaga ang ating bida, at kung bakit ang mga truck pa ang inuuna niya kahit nasa mapanganib na sitwasyon na siya. Nainis naman ang Air-type Awaken na ito dahil hindi siya pinansin o pinilit labanan ng ating bida, na nais umano niyang turuan ng leksyon at sisiguraduhin na hindi magiging madali ang kanyang kamatayan. Muli nga siyang sumugod kay Shu, habang iniisip na ipapakita niya kung ano ang lakas at abilidad na meron ng Air-type Awaken na isang B-rank. Pero iniisip lang naman ni Shu na muntik lang siyang masaksak kanina dahil hindi niya alam na may Air-type Awaken sa lugar na ito. Pero ngayong alam na nga daw niya ang tungkol sa Air-type Awaken ay hindi na mauulit ang pagkakataon o nangyari kanina. Sabay sinabi na tuturuan niya ng leksyon ng Air-type Awaken, at ginamit nga niya ang water ability niya upang makompress ang tubig mula sa hangin. Hindi naman makapaniwala ang lalaking ito dahil tumataas umano ang antas ng tubig sa hangin, bukod dito ay matinding pressure din ang kanyang nararamdaman, iniisip nga din niya na kung hindi siya makakatakas ay posibleng madurog siya dahil sa lakas ng pressure na ito. Hindi nga din daw niya lubos sa kalain na ang water-type user ay magiging pahirap sa tulad niyang Air-type Awaken, kaya napapatanong siya sa kanyang sarili kung paano naisip ng ating bida na gamitin ang tubig sa hangin laban sa kanya. Pero bigla naman siyang bumagsak, dahil nagtungo ang ating bida sa isang truck upang ilagay sa kanyang seal, at dito ay iniisip ng Air-type Awaken na kailangan niyang mag-buy time hanggang sa makarating ang iba pang mga cardinals nila. Habang kinukuha nga ni Shu ang isang truck ay sinabi ng Air-type Awaken na ibalik na lang ni Shu sa kanila ang mga truck, kapalit ng importanteng impormasyon. Sinabi nga din niya na ang impormasyon na alam niya ay pwedeng makapagligtas sa libu-libong miyembro ng Dragnet and Snares. Pero natahimik lang naman ang ating bida, kaya iniisip ng Air-type Awaken kung bakit hindi siya nagsasalita, at kung nagiging maingat ba ito o gustong masiguro na tama ang impormasyon na sasabihin niya. Hanggang sa tawagin siyang cardinal ng isa sa mga miyembro ng CDF at sinabi na hindi pa nagsasalita si Shu magmula kanina, kaya malamang nga daw na hindi niya nauunawaan ang salita nila. Napilitan ng mag-English ang Air-type Awaken na cardinal, at dito ay sinabi niyang magaling sa pakikipaglaban ang ating bida, pero bakit daw kailangan niyang magtrabaho sa organisasyon na konting panahon na lang ay babagsak na? Sabay alok sa ating bida na sumali sa CDF, at dahil nga daw sa abilidad na meron siya, ay siguradong makakakuha o ilalagay siya sa isang importanteng posisyon. Mukhang maganda yang alok mo, sige sasali ako sa CDF, wika naman ni Shu, at hindi nga siya makapaniwala na nakumbinsi niya ang ating bida na sumali sa kanila. Pero joke lang daw pala, dahil sa panaginip lang niya mangyayari ang bagay na yun, kaya naman nakatanggap siya ng negative emotion mula sa cardinal. Masyado nga ang inis ng cardinal dahil sa pinaglalaroan o pinagkakatuwaan lang siya ng ating bida, na patuloy pa ding kinukuha at nilalagay sa kanyang seal ang mga truck na may lamang spiritual tools. Iniisip nga din ni Shu na masyadong galante ang mga taga-CDF, binigyan na nga daw siya ng pagkain at spiritual tools, tapos may pa-bonus pang negative points. Pero dahil naman sa inis ng cardinal ay inutusan niya ang lahat ng kanilang mga kasama upang huliin ang ating bida,
Inutusan nga din niya ang iba sa mga ito na gumawa ng depensa malapit sa tubig, upang hindi makatakas si Shu. Na agad namang tumalon sa taas ng truck, upang iwasan ang kanilang atake, at dahil sa patuloy nilang pag-atake ay nagpalipat-lipat siya sa mga truck upang mahawakan at malagay na din niya ang mga ito sa kanyang seal. Napapamura na nga lang ang Cardinal, dahil hindi niya mapigilan ang ating bida na nakauwi na ng mga truck ng spiritual tools sa harap niya mismo. Napapatanong nga din siya sa kung gaano daw ba kaluwang ang space equipment ni Shu upang magkasya ang lahat ng truck. Sabay inutusan ng kanyang mga kasama upang alamin kung gaano pa katagal bago makarating dito ang ibang Cardinals. At sinabi nga ng isa na 5 minuto pa, kaya naman iniisip nito na mayroon pa silang pagkakataon upang mabawi ang lahat mula sa ating bida, pagdating ng iba pang Cardinals. At sinabi nga niya na matapos makuha ni Shu ang huling truck, ay dapat nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang pigilan na umalis ang ating bida, kahit pabuhay na nila ang maging kapalit. Patuloy pa din nga si Shu sa pagkuha ng mga truck hanggang sa 2, o isa na lang ang natitira dahil nasa ibabaw na din siya ng truck. Inaabangan na nga din nila si Shu na magtungo sa huling truck, kaya iniisip niya na siguradong magsasakripisyo sila ng low-rank cultivators upang pigilan siyang makaalis. At dahil sa nakikita niyang ginagawa nila ay napapatanong si Shu kung may backup pa kaya sila. Kung ganun nga daw ay hindi na siya magiging sakim, mag-iiwan na nga daw siya ng truck para sa kanila, dahil kailangan na niyang magtungo agad sa tubig o karagatan upang makatakas. Pero matapos naman siyang makitang tumatakbo ay sinabi nito sa kanyang mga kasama na pigilan nila ang ating bida, pag nakatakas nga daw si Shu ay siguradong papatayin silang lahat ng mga Cardinals pagdating nila dito. Kaya naman sabay-sabay silang sumugod at handa ng magsakripisyo ng kanilang buhay upang mapigilan lang sa pagtakas ang ating bida, na agad silang inatake gamit ang water element niya, habang sinasabi o iniisip na masyado silang matatapang. Ilang sandali pa nga nang makalapit siya sa tubig, ay ginamit niya ang kanyang abilidad upang pataasin o itaas ang tubig mula sa dagat. Hindi nga sila makapaniwala sa kanilang nakikita, at dahil dito ay naisip ng Air-type Awaken na malamang sa nasa peak ng B-rank ang ating bida. Sunod nito ay pinabagsak ni Shu ang tubig sa sahig, upang magamit niya sa pag-angat at paggawa ng water dragon na gumimbal sa kanila. Gayunpaman ay hindi pa din tumigil ang Air-type Awaken upang makapag-buy time. Tinanong nga niya si Shu kung sa tingin ba niya ay makakatulong ang mga spiritual tools na ninakaw niya upang bumaliktad ang laban. At kung yun nga daw ang inaakala ng ating bida ay sinisiguro niya na nagkakamali siya, dahil ang lahat ng sakripisyo na ginagawa niya dito ay mapupunta lang sa wala, dahil hindi na magbabago ang resulta ng digmaan. Malamang nga daw na wala pang alam si Shu sa lahat ng nangyayari, at dito ay sinabi nga niya na maging ang Dark Kingdom ay nagtungo at nakipagsanib puwersa na sa kanila. Bukod dito ay mas dami pa ang organisasyon at cultivator na nais makipagtulungan sa kanila. Kaya sigurado nga daw siya na matapos ang digmaang ito, ay mawawala na ang Dragnet and Snare sa listahan ng mga organisasyon. Dahilan upang mapaisip si Shu, kahit kailan nga daw ay hindi pa sumali ang Dark Kingdom sa mga ganitong labanan, kaya malaking katanungan pa din para sa kanya ang dahilan kung bakit bigla silang sumali sa digmaan. Hanggang sa maisip niya na malamang sa ang Dark Kingdom ay parte na ng lahat ng nangyayari, bago pa man mag-umpisa ang digmaan. Ilang sandali pa ay dumating naman ang mga sasakyan, at makikita nga ang ngiti sa muka ng Air-type Awaken na ito, habang iniisip na may dumating ng mga backup, dahilan upang makumpleto ang 6 Cardinals ng CDF. Sa pagtalikod nga ni Shu ay agad tinanong ng lalaking ito kung natatakot na ba ang ating bida, tinatanong nga din niya kung kinikilabutan na ba pati itlog ni Shu dahil mas madami sila sa bilang, pero wala pa nga daw silang ginagawa para ikatakot niya. Sinabi nga din niya na mas madami na silang B-rank ngayon, kaya siguradong walang magiging laban si Shu, pero kung ngayon pa nga lang daw ay matatakot na siya, paano pa kaya pag nagsimula na ang digmaan? Pero pinalakpakan lang naman siya ni Shu, magaling kang magsalita wika ng ating bida, na wala naman sanang planong lumaban o makipaglaban, pero dahil sa mga salita niya ay nagbago nga daw ang isip ni Shu. Alam nga daw ni Shu na mas madaming B-rank ang kanilang hukbo, kaya naman mas mainam kung papatayin na niya ang ilan sa mga ito, upang mabawasan ang isipin ng kanilang organisasyon. Umpisahan na natin ang laban kung talagang matapang kawika naman ang mga ito, kaya naman agad na bumalik si Shu upang sumugod. Nakinatuwa naman ang mga ito, dahil sa pagbalik nga daw ni Shu at matapos siyang mapatay ay mababawi nila ang lahat ng ninakaw niya.
Sinalubong nga ni Shu ang 6 na B-ranks na mga Cardinal gamit ang kanyang Water Dragon, na tumagos lang naman sa kanila dahilan upang magtaka sila sa kung ano ang plano ni Shu. Pero hindi nga daw baliw ang ating bida, at lalong hindi siya mahuhulog sa kanilang patibong, wag na nga din daw silang mangarap na mapapatay siya. At bago ang lahat ay uunahin niyang patayin ang mga low rank na CDF, dahilan upang mapatanong siya kung ang mga low rank ba talagang kasama nila ang nais ni Shu. Pero hindi pala dahil tumalon siya sa isang truck, upang nakawin pa ang mga natitirang spiritual tools. Hindi nga sila makapaniwala na bumalik lang siya upang magnakaw matapos silang pagbantaan, wala siyang hiyawika pa nga ng mga ito. Hanggang sa mapansin nila na patungo si Shu sa kagubatan, pero bakit daw kaya siya nagtutungo sa kagubatan kung isa naman siyang water type awaken, at hindi ba mas pabor sa kanya ang karagatan? Habang si Shu naman ay iniisip lang na mas mainam kung sa kagubatan siya magtungo, upang hindi sila matakot na habulin siya, at pag sumunod nga daw ang mga ito sa kanya ay siguradong may kalalagyan sila. Agad ngang naglaho si Shu, dahilan upang mapatanong ang mga Cardinals na ito sa kung ano na ang kanilang gagawin, pero nakakainis nga daw ang mukha ng ating bida, kaya kailangan nila itong sundan at patayin, para na din mabawi ang lahat ng supplies at spiritual tools. At agad nga silang nagtungo sa kagubatan upang sundan ang ating bida. Samantala sa campsite naman ng Dragnet and Snares, ay sinabi ni Mingyu ang salitang nakakapagtaka, at nakakapagtaka talaga wika naman ng kambal, dahilan upang tanungin ni Mingyu kung alam ba nila ang ibig niyang sabihin, at kung nakita ba nila ang kanyang monitor. Pero laro pala ang pinag-uusapan ng kambal o ng 7th at 8th Dragnets, kaya natahimik na lang si Mingyu. Tinanong nga ni Mingyu kung pwede ba silang tumigil na sa paglalaro at manahimik na lang, aatakehin na nga daw siya sa puso dahil sa kanila, habang si Zuan naman ay napapatanong din kung paano pa nila nakukuhang maglaro kahit nasa digmaan sila. Sinabi lang naman ng kambal na ang paglalaro ay nagsisilbing training sa kanila, kung nais nga daw nila ng mas magaganda at mas malalakas na abilidad ay kailangan nila itong matutunan mula sa laro. Tinanong naman ni Mingyu kung bakit nais nilang matuto ng ibang abilidad, at kung bakit hindi nilang nila gamitin ang mga dati nilang abilidad. Pero ang mga abilidad nga lang daw na meron sila ngayon ay gamit nila para labanan ang isa't isa, kaya ngayong nasa digmaan sila ay kailangan nilang matuto ng malakas at pangmalawakan na pag-atake. Tinanong naman ni Mingyu kung nais ba nilang subukan ang mga bagong abilidad nila, at nag-present nga din siya bilang test subject kung saan ay tatanggapin niya ang lahat ng pag-atake nila, pero hindi na nga daw kailangan wika naman ng kambal, na pwedeng subukan ang bagong abilidad sa isa't isa. Ilang sandali pa ay tinanong nito kung ano ang kakaibang sinasabi ni Mingyu. Dito ay sinabi ni Mingyu na ayon sa kanilang intelligence ay 6 na B-rank ang pinabalik sa Port Artyom ng CDF, kaya malamang sa may nangyari o malaking kaganapan na nangyayari sa Port Artyom. Port Artyom wika naman ni Nolan K na naglipistik pa, sa pagkakaalam nga daw niya ay logistics ng kalaban ng Port Artyom, at malamang sa wala naman masyadong tao o cultivator ang nandun ngayon, kaya napapatanong siya sa kung ano naman ang pwedeng mangyari o maging problema ng mga kalaban sa Port Artyom. Mahihina pala ang mga utak ninyo wika naman ni Mingyu, na sinabing malamang sa mayroong umatake o sumira sa kanilang logistics base. Dahilan upang ma-shock silang lahat, pero sinabi naman ni Yishao na kahit logistics lang nila ang Port Artyom ngayon, ay sigurado na libu-libong cultivator pa din ang nandun upang magbantay, kaya hindi ito basta-basta masisira. Puwera na nga lang daw kung si Yishao mismo ang wawasak sa logistics nila, alam ko namang puro pagwasak lang ang alam mo wika naman ni Nolan K, na sinabi ding ang lahat ng may kapabilidad na wasakin ang logistics ng mga kalaban ay nandito lahat sa kanilang campsite. Pero nagkakamali nga daw siya, Miss Dragnet mukhang nakakalimutan mo ang isang tao wika nga ni Zuan, kaya napatanong si Nolan K kung sino ang tinutukoy niya. Tumayo nga ito at pinatong ang paa sa lamesa, at sinabing si Lucio syempre, mukhang nakakalimutan na nga daw nila ang ugali ng ating bida, na siguradong hindi mapipigilan ang sarili upang nakawin ang supplies at kayamanan ng mga kalaban. Nasinang-ayunan naman ng dalawa, at malamang nga daw naubos na ang supply at kayamanan ng mga kalaban kung nasa Port Artyom nga si Lucio. Agad namang nagningning ang mga mata ni Yishao matapos marinig ang salitang inubos ang kayamanan, nais nga din daw niyang ubusin ang kayamanan ng mga kalaban. Pero kinurot lang siya ni Nolan K, at sinabing imposible itong mangyari, sigurado nga daw siya na bago pa maubos ni Lucio ang laman ng logistics ng kanilang kalaban, ay siguradong napansin o huli na siya.
Tinanong nga din ng kakambal ni Feng kung hindi ba nila naisip na malamang sa winasak na ni Shu ang logistics nila, at ano daw ang basehan nila na inuna ang pagnanakaw kaysa sa pagwasak dito. Pero imposible nga daw na wasakin niya ang mga kayamanan o bagay na pwedeng mapakinabangan. Ganito kasi yan wika ni Zuan, pwede nga daw silang maging kuripot, pero si Xiaoyu ay masama ang tingin sa kanya kaya binago niya ang sasabihin niya. Sinabi nga niya na si Lu Shu ay hindi mahilig magsayang, kaya bakit naman niya wawasakin ang logistics ng kalaban, kung pwede naman niyang makuha ang mga supplies. Sinabi nga din nila na ang pagkawala ng food supply o pagkain ng kalaban, ay magiging malaking problema nila para sa mga individual cultivator, kaya pabor sa kanila ang mga nangyayari. Sinabi nga din ni Zuan na malaking parte ng puwersa ng kalaban ay individual cultivator, kaya pag nawala ang mga individual cultivator ay hindi na magkakalayo ang bilang ng hukbo nila sa hukbo ng kalaban. Pero hindi nga daw sila dapat magpakasiguro, dahil ang mga speculations na ito ay ayon lamang sa pagkakakilala nila sa ating bida, hindi nga din daw nila masisiguro na ganun talaga ang mangyayari o nangyari. Hanggang sa dumating naman ang isang babae mula sa intelligence at sinabi na may bagong balita, lahat nga sila ay excited na malaman ang report na binigay kay Mingyu. Ayon nga sa report ay isang water-type Awaken ang nag-surprise attack sa Port Artyom o logistics ng kalaban gamit ang Gray Streams o Yin Restoring. Sinabi din dito na inubos ang laman ng 20 warehouse, bukod dito ay ninakaw din ang 31 na truck sa harap mismo ng mga taga-CDF, at ayon nga din dito ay mahigit 20,000 na long sword o spiritual tools ang laman ng mga truck, kaya hindi makapaniwala si Mingyu, nakakabaliw ang balitang ito wika pa nga niya, dahil mukhang minaliit nga daw nila ang abilidad ng pagnanakaw ni Shu.